Hello mga kababayan! Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes. Magandang gabi, long time no see Mga 1 week din po tayong hindi naka-live dahil ay nagpapahinga din tayo kahit paminsan-minsan. Magandang gabi sa ating mga kababayan dyan banda sa Middle East na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang crisis at ang gera sa ibang bansa. At magandang gabi din sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na ngayon ay nagtitiis, naghihinagpis sa mahal ng diesel at langis or sa gasolina. Maraming salamat po mga kababayan sa pag-tap-tap nyo, sa pag-follow. Okay, first topic natin. Salin. Ito yung pinagpuputok ng butsi ng mga kongreso at ni Trillanes at yung mga dilawan at yung mga kakampwet, mga kakampi ng mga CPP, NPA, di ba? Okay. Simulan natin yung salin kay BP Sara. Ang salin ni BP Sara, wait lang kahit naman tayo ay hindi naka-live, at least nagmasid-masid tayo sa mga kaganapan. At saka yung itatopic natin kapag tayo ay nag-live muli. Nagla-live tayo sa YouTube at nagpahinga tayo panandalian sa TikTok. At ngayon, nagbabalik muli. Mga kababayan, eto na, salin sa 3 high-ranking official ng government ngayon. Ang salin ni BP Sara, dahil ito talaga ang gusto nilang butasan or gusto nilang lusutan or himurin, kumbaga. Salin ni BP Sara 2020, ang kanyang diniklara 44.8 million. Take note. 44.8 million 2020. Ang pera na yan siguro yung pagka-vice mayor and mayor niya at saka yung mga business at saka yung mga practitioner lawyer ng kanyang asawa. Combination yan ng kanyang asawa. Okay. 2021. Ito na. 2021. Tumaas ng konti, naging 58.2 million pesos noong 2021. Makinig. Noong 2022, medyo tumaas ulit ng konti. Tumaas ulit. 2022, naging 71.7 million pesos. Sa kanilang business at saka sa kanyang asawa, ang pera na yan na diniklara niya. Huwag kayong mabibigla Huwag kayong mabibigla. 2023. Ito na. 2023. Naging 77.5 million pesos. Di ba? 2023 yan 77.5 million pesos. So, ibig sabihin, pag upo niyang 2022, 71.7 hanggang 2023, naging 77.5 million pesos. Eto na. 2024. Ang nakuha nating research ay 2024 lang. 2024. Naging 88.5 million pesos. Hindi umabot ng bilyon
million lang, 88.5 million pesos. Wala pa dito ang 2025, hahanapin pa natin yon. Okay? Ngayon, punta tayo sa salin ni BBM. Ha? Punta tayo sa salin ni BBM. Noong 2020, hindi pa siya naging presidente niya na, pero nag-isip na siya ay tatakbo as a presidente ng Pilipinas nitong 2022. Okay, humisit, makinig ka lang ha. Makinig lang, makinig. Wag lang masyadong hot. 2022 and 2021, parehas lang ang kanyang salin na diniklara. Sa 2020, naging ano ba ito? 114 million. 114 million lang naman. Sa 2020 and 2021. Wala naman siguro siyang trabaho noon dahil siya ay natalo noong pagka-vice presidente sa 2016. Ngayon, 2020, 2014 and 2021 naging 203.8 million pesos. Yan lang po ang kanyang 2021. Talon tayo sa 2022. Nung umupo siya, June until December. Sa 2022 yan naging 960.7 million pesos. Ang layo. Ang layo ng tinalunan ng kanyang salin. Ano kaya yung mga ganito, may ano lang yan baga, alam mo naman yung mga utak ng mga kababayan natin minsan malilikot. Yung mga PUB lang nila ba? Eto na. 2023. 2023. Naging 1.17 billion pesos. Bakit ang layo ng tinalunan? Naging bilyonaryo na si BBM 2023 pa lang. Wow, karami. Palakpakan! Palakpakan! Kung matatandaan nyo guys, ang issue ng corruption sa flood control. Anong taon ba yon? Anong taon ba yon? Noong 2023, anong naganap or anong kaganapan nung time na yon? At ito pa, mamamangha kayo. Mamamangha kayo. 2024. Magkano ba ang salin niya? Na diniklara. Magkano ang salin niya sa 2024? Naging 1.375 billion pesos. Wow. (2022) magkano ang salin niya? 114 million. Nung 2021, 203.8 million. 2023 ay 2022, 960.7 billion. And ngayon, 2023, 1.17 billion. 2024,
1.375 billion pesos lang naman. Ang tanong, POV ko lang to ha. POV ko lang to. Saan nanggaling ang ibang pera na yan? Mga negosyo ba siya? Marami ba siyang pagkakitaan? Or sahod niya sa kanyang pagkapresidente? Naging 1.375 billion pesos. Ang hinahabol ng impeachment ngayon, yung 88.5 million pesos lang. Saan? Nasaan ang hostesya nito? Wait. Dito tayo sa salin. Dalawa pa lang yun ha. May pangatlo at itong tao na to, congressman. Romualdez. Ang kanyang salin ngayon. Ito na. 2020. Magkano ang kanyang salin? 475 million pesos. Ang laki no? Dami sigurong negosyo nito eh. No? Kasi kaya malakas kumita eh. 2021. 475 million pesos pa rin. Walang pinagkaiba, no? 2022. 2022. 475 million pesos pa rin. 3 years, parehas, no? Marami siyang negosyo. Yung sahod niya nung pagka-congressman niya nung nakaraan, sa asawa niya, 475 million. Ngayon, 2023. Sa 2023, naging 495 million pesos. Ngayon, tatalon tayo sa 2024. Tatalon tayo sa 2024. Sa 2024, naging 3.465 billion pesos. Daming negosyo. Siguro ano? Kasi, ang laki ng sipa ng salin niya eh. Diniklara niya yan. 3.465 billion pesos. Congressman lang yan ha. Sa isang distrito lang. Siguro, may mga negosyo yan. Mayroong umuugong na siya ay mayroong mining company. Ma'am Jen, bakit naman po ako manimanda? Puntahan nyo po yung inilabas ng HOR at saka yung KUA. Nandun ang mga record na ito, basahin nyo doon. I-check nyo, i-research ninyo kung ako'y nagpi-fake news. Hindi pa ako maglalatag dito kung haka-haka ko lang.
Take note ha. Alam ko naman kayong mga kakamping. Huwag kayong mag-alala kasi yung mga salin ng mga kakamping, dilawan, sisilipin natin yan. Huwag kayong mag-alala. Ang hinahabol ninyo ngayon, ha? Bakit puro BP lang? Anong background ko? Anong ilagay ko dyan? Si Risa? Si Lini Robredo? Si BBM? Si Romualdez? Yeah. Sinong ilalagay ko dyan? Lahat? Huwag kayong mag-alala. Sisilipin natin yan lahat. Ang nilatag ko lang ngayon, itong medyo malalaking, diniklara lang. At saka yung high-ranking official sa gobyerno ngayon. Ha? Yung hinahabol ninyo na impeachable dyan sa Congress, magkano? Ang salin na diniklara ngayong 2024, 88.5 million pesos. Yan yung hinahabol at ini-impeach niyo ngayon. Congress lang yan. Ha? Kay BBM, 1.375 billion pesos. Palakpakan. Sa Congress, ang dating Speaker Martin Romualdez, 3.465 billion pesos. Di ba yan pwede imbestigahan? Ha? Tanong lang po. Yang ganyang kalaking salin, hindi ba yan pwedeng silipin? Yung 88 million, yun yung pinupursigin ninyo dyan, mga congressman kayo. Yan yung pinupursigin ninyong kukunin ang salin. Para sa ano? Para sa fishing expedition ninyo. Ang lalaki ng salin. Itong involved sa flood control. Oo, korte lang ang huhusgan yan. Okay, buti nga sinabi mo yan. Korte ang huhusga sa mga diniklara nila ngayon. Okay. Ito tanong ko sa iyo, ma'am. Sa impeachment hearing ngayon sa Congress, korte ba sila upang sabihan ang bangko na magdeklara ng assets ng VP Sara Duterte? Or buksan yung mga bank account nila? Korte ba sila? Anong karapatan nila? Mayroon bang rules ang Congress kung hindi magsumiti ang bangko? Iko-contempt nila. Mayroon bang rules ang Congress na kaya nilang ipakontempt? Hindi yan, hindi yan normal na investigation na magsasabi kang in aid of legislation. Yun, pwede kang magpakontempt. Ibang usapan yan. Ang usapan na yan ay impeachment. Walang rules ang Congress or Senate na magpakontempt kung ordinary or regular lang na investigation, pwede kang magpakontempt kung hindi sila susunod sa nire-request niyo. Pero hindi yan normal na investigation. Yan ay impeachment sa isang mataas na leader. Kahit saan kang articles ng Constitution, wala kang makikita na magpakontempt kapag hindi nag-comply ang sinupina ninyo. Wala. Only in court lang. Ha? Kung hindi kayo naniwala sa akin, mag-research kayo.
Nandyan lang naman yung ano eh. Pwede kayong tumingin or mag-research. Walang kukontra sa'yo. Mag tawag ito, umaga at gabi or anumang oras, mag-research kayo. Tapos ang ini-impeach ninyo, ang pinupursigi at dinidikdik ninyo dyan sa Kongreso, 88 million lang ang sinisilip ninyo. What more pa kaya? Ang bilyones, ang bilyones ng mga salin ng mga high-ranking official.